Magandang araw muli mga kapatid, mga kaubayan, mga kaigsuonan, labi na dya sa akong mga kahigalaan dya sa Luzon, Visayas ug sa Kamindanawan. So magandang araw sa ating lahat. Ito po'y usaping patungkol sa pananampalataya. At ang gagawin natin ngayon or ako is magre-reaction lamang patungkol dito sa ating nabasa. Yan, siyempre dito po ito sa social media na mayroon tayong nabasang na i-post ng ating mga kababayan din naman patungkol dito sa usaping pananampalataya at paniwala sa samahang Iglesia ni Cristo. Yan, Iglesia ni Cristo na pinamumunuan ni Felix Manalo. Tayo po'y magtatanong. Ang sabi kasi nila, kagaya ng nasa ating nakita dyan sa ating screen na nakalagay dyan, kung huling sugo na si Felix Manalo, yun bang mga sumusunod ba sa kanya sugo pa rin? Yun po ay nagtatanong. Ako din naman is ganun. Nagtatanong dahil na-intriga ako eh. Ano nga ba mga kababayan? Ano sa palagay? Sabi kasi nila dyan, at marami din namang nasusulat na maging sa kanilang kapilya, may nakalagay dyan na ang huling sugo ng Diyos. Yun. Ang pinapatungkol po dyan ay si Felix Manalo. Huling sugo nga ba? Kung huling sugo, ang katagang iyan na sinasabing huling sugo, yun ay sa huling panahon na po yan mangyayari. Kasi pag sabihing huling sugo sa huling araw, sa wakas pa ng lupa, ayan no, nababasa natin. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa, yun ay mangyayari na sa panahon na ng paghuhukom. So therefore, by conclusion nating maisip dito, logic o ano pa mang mga kasabihan dyan, doon pa siya magiging sugo pagdating na sa huling araw. Ang huling araw kasi, wala na, pagbabangon na ng mga patay. Yun po ang mga kababayan ay ayon po sa nakasulat doon sa Juan 8:44. Ang sabi kasi dyan, siya ay aking ibabangon sa huling araw, sabi ng ating Panginoong Kristo. Mas maigi siguro mga kapatid, babasahin natin. Para naman tayo hindi manghuhula dito. Kasi pagkasabihin kasing huling sugo or sa wakas ng lupa or sa huling araw, sugo sa huling araw ay yung termino na yan nga ginagamit, yun po ay sa paghuhukom na po yan. So therefore, siya ay doon pa lang siya susuguin si Felix Manalo sa huling araw. Sa pagwawakas na po ng lupa. Di huli na nga. At kung totoo nga namang claim or tama nga naman na sabihin siya ay huling sugo. Yan sa punto na yan, yung huling sugo. Ang tanong nga dyan, yun bang mga sumusunod sa kanya, yung kanyang anak, si Eranio Manalo, si RD Manalo, at yung kanyang bang mga ministro dyan, mga sugo pa rin ba dyan? Yun po ay nagtatanong lang po tayo. Kasi nga, ayon po doon sa 1:44, yan, babasahin natin sandali. Ako naman hindi pastor. Hindi ako pastor. Hindi, o ano pa man, ministro, ano pa man dyan. Ako lang naman mayroon naman tayong konting kaalaman, ayon din naman sa ating napakinggan. Di ba mga kabayan? Di ating isi-share. Kumbaga ito'y sharing lamang, ayon sa ating nalalaman. Kasi wala namang masama ang magbahagi sa mga kaalaman, lalo na doon sa mga taong wala pang alam, babahagi na natin. Di siyempre sila ay makakaalam. Gaya nitong ating babasahin na mga kababayan. Sa Juan 6:44, ito po yung ating mababasa mga kababayan. Oh. Eto, magbabasa muna ako sandali. Ang sabi dito, walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Okay? Malinaw dito, wala namang nakalagay dito, siya'y aking ibabangon sa mga huling araw. Kasi pag sabihin sa mga huling araw or sa English in days, last days, ay ito na nga yung ating panahong ginagalawan, panahong Kristyanismo, kasi ito na baga mga huling araw. Pero pag sabihin sa huling araw, isang araw na nga yan, wala nang iba pang susunod yan. Yun na nga, 'di ba?
by logic kasi ang ating usapan dito, wala na, huli na nga. Huli na. Doon pa lang susuguin ang Felix Manalo. Sorry po babanggit tayo ng pangalan. Pero yamang ito'y public figure naman kasi pag sabing Felix Manalo. Kasi nga naman hayag na sa buong mundo pag sabing Felix Manalo, Iglesia ni Cristo, founder. Founder. Mayroon tayo din namang magpatunay dyan na si Felix Manalo, founder siya ng Samahang Iglesia ni Cristo. Kaya tuloy para akong maniwala pag sabihin ng iba dyan, Iglesia ni Manalo. Sorry for word. Hindi naman siguro dapat din sabihin, pero yamang yun ang pinapalaganap Siya ay founder ng Iglesia ni Cristo. So, wala naman tayong masamang tinapay dyan kung ano kasi kanya-kanyang paniwala Pero dito tayo sa usaping may nagtatanong, gagaya nitong nasa ating screen, kung huling sugo na si Felix Manalo. Kasi yan ang claim nga naman ng marami. Hindi naman natin tututulan kasi sila rin naman ang nagkakalat niyan. Kung huling sugo na si Felix Manalo, yung mga sumusunod ba sa kanya, sugo pa rin, nagtatanong lang. Kung mayroong nakakaalam dyan, kung anong sagutin ninyo. Ano nga ba? Sugo pa rin ba sila? Kasi huli na nga siya therefore, kung ikaw ay nasa huli na sa bilang, may susunod pa ba? O sasabihin ng isang nilalang, halimbawa, o ikaw, huli ka na. Ikaw ang huli dyan 1, 2, 3, 4, 5. Yung panglima, yun po ang huli. Mayroon pa bang susunod? Yun ang tanong. Siya ikay huling sugo, di mayroon pa bang susunod dyan? Yan ang isang issue sa pananampalataya. Walang personalan Ito'y issue lamang sa pananampalataya na siyang ipinapalaganap ng karamihan na nandyan sa organisasyon na yang Iglesia ni Cristo. Nagtatanong lang po ako mga kababayan, baka may alam kayo, di sabihin ninyo. Kasi yun po nandyan sa kanilang mga lalathalaing pasugo. Yan nakita nyo ba yan? Pasugo, Hulyo, 1990, Englishin nga natin para madali tayo. Yan ay July 1956, page 7. Yan, Pasugo, Hulyo 1956, pahina 7. Nakalagay kasi dyan, sa dalawang sunod na lathalang tungkol sa paksang ito ay maliwanag naman niya, kita niyo, nabasa niya, ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan. Di kung ano pa mang hula, yan ay sabi nila, nakasulat yan sa kanilang Pasugo, Hulyo 1956, page 7. Hula sa banal na kasulatan na nakalagay dyan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Diba? Hindi ako nagsabi niya, na binabasa ko lang. Yun naman kasi. Ngayon, kung medyo agrabyado kasi sa aking sinasabi, di pwede naman kayong magsuri. Tingnan nyo doon sa mga pasugo ninyo. Yun ay 1956. Halimbawa, kung mayroon pa kayong na-save dyan, yun po yung nakasulat dyan. Sigurado ako. Kung wala na kayong kopya dyan, puntahan nyo doon sa museum, nasa Central. Nandun lahat ang mga kasaysayan ng inyong mga gawa ng pananampalataya, lalo na sa pasugo. Siyempre, ang pasugo, hindi yan dapat mawala kasi yan ay memorabilia na po yan sa pananampalataya, Iglesia ni Cristo. Hindi ako nagsasalita ng saganang aking sarili, walang personalan, kundi yan ay ayon sa mga batayan at mga pruweba na ating mga sinasabi. Yan. So kung kayo'y nagdududa sa akin, puntahan niyo diyan sa Pasugo, Hulyo 1956, page 7. Nandun po yun, sigurado ako. Na nakalagay doon, na ayon sa hula sa banal na kasulatan, maliwanag pala dyan. At sila'y nakatiyak, natiyak. Di ba? Nakalagay dyan, natiyak. Na ang Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos
sa wakas ng lupa. Kaya ang sabi ko dito, huli na pala. May kasunod pa ba? Kaya ngayon ang ating tanong, kung huling sugo na ang Felix Manalo, paano naman yung kanyang kasunod? Kagaya kay Ranyo at saka kay KRD, sila pa ba'y maituturing na sugo? Nagtatanong lang. Wala namang masama sa magtanong. Kung may nakakalam dyan, tanong, sagutin ninyo. At ang kasunod dyan, sa wakas ng lupa, doon pa lang pala siya magiging sugo at huling sugo na nga, doon pa sa wakas ng lupa. Kailan mangyari yon? Yun na po ay pagbabangon ng mga patay. Kailan mangyari yon? Sa paghuhukom na. Yan ay ayon din naman sa banal na kasulatan, Juan 6:44. Sa Juan 6:44, siya ay aking ibabangon sa huling araw. Yun palang huling araw na sinasabi diyan. Yun pala ay pagbabangon na ng mga patay. Yun na, resurrection na yun, yung mga paghukom na yan sa mga buhay at mga patay. Kasi yung sinasabing ang Felix Manalo ang huling sugo sa huling araw, madalas yan nakabandira yan, nakabalandra yan sa mga kapilya ng simbahan o sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Way back mga taong 1980s, madalas natin makikita yan, mga anniversary, nakalagay dyan, ang huling sugo sa huling araw. Kita mo ang huling sugo sa huling araw. Wala namang sinasabi, sugo sa huling araw or isa sa mga sugo or mga sugo o ano pa man dyan. Tapos, sa huling araw. Di bali sana sa mga huling araw na ito, okay sana yun. Nakasulat kasi dyan, ang huling sugo sa huling araw. O di ba? Last messenger of God. In the last days. Wala naman nakalagay kasi in these last days. Yun lang po. So, kung ano man ang nagiging, kung mali man tayong magtanong na to, ipaliwanag ninyo, i-detalye ninyo, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Diba? Kasi, kung ating basihan itong nakalagay sa pasugo, July 1956, page 7, ay mali ito. Kasi, kung sabing huling sugo, ay wala na ngang susunod pa. So, itong sumusunod sa kanya, si KRD at saka si Iranyo, hindi pala mga sugo yan. Ano yan? Wala tayong sasabihin na, pero bahala na kayong humusga bayan. Yun po yun. At saka, yung pangalawa, sa wakas ng lupa, doon pa nga siya susuguin, sa wakas ng lupa. Kailan mangyari yun? Pagbabalik na po ng ating Panginoon Jesucristo. Wala na. Final judgment na po yan. Ayon sa Juan 6:44. So, yun lang po mga kababayan, itong ating maiksing komento, maiksing reaction, mga personal opinion ko lang po itong mga kababayan ayon sa ating nabasa. Kung ano man ang inyong magiging husga dyan, di bahala na rin kayo mag-comment dyan sa baba at mag-usap tayo. Right? Yun po mga kababayan. At kung inyong nagustuhan itong ating mga komento na ito, please comment, please share, subscribe, and yun nga po, please click yung ating bell icon dyan sa baba para updated agad pag mayroon tayong bagong upload. Alright? Hanggang dito na lang mga kababayan. God bless us all at shout out sa lahat ng mga Christian sa buong mundo, maging hindi Christian or non-Christian. At kung kayo nananampalataya sa pangalang usaping pang pananampalataya, edi comment and mag-usap tayo sa banda paroon ng ating sama-sama sa video na ito. Hanggang dito na lang muli mga kababayan at mayroon pa tayong kasunod na mga issue na ating ilalabas sa channel kong ito. Ito'y issue sa pananampalataya. Walang personalan, is sa pang-Biblia lamang. Alright? Maraming magandang araw mga kapatid. At bye-bye na po. Magandang araw at bye-bye. Okay?